para wag tayong madaya, umpisahan nating pag-aralan ng aral ng Panginoong Hesukristo. Doon po sa Mateo 28:19, bago po pumanhik sa langit ang Kristo, nagbilin siya doon sa 11 apostol. Matatandaan nyo, 12 po ang apostol. Nagtalo si Judas, nagtraidor. Nung makilala niya yung kanyang kasama, ang ginawa, nagpatiwakal si Judas. Nagpatihulog si Judas na patiwarik. Sumabog ang kanyang tiyan, ayon dun sa aklat ng gawa. 11 sa mga apostol ang natira. Doon sa 11, sinabi ni Kristo, bago po siya umakyat sa langit, ang ganito. Basahin po natin ang 28 ng Mateo 19. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gumawa kayo ng mga alagad sa lahat ng bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Ayon, maliwanag na yung ituturo na sinabi ng Panginoong Hesukristo hanggang sa katapusan na yan ng ating panahon. Hindi naman pala tayo dapat maligaw, mga kababayan bago umakyat sa langit ang Panginoong Hesus, iniwan niya ang bilin sa mga apostol na gumawa ng alagad sa mga bansa. Ano ang gagawin para makagawa ng alagad? Babautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Pagkatapos, ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Dito po tayo ngayon susunod. Gagawa tayo ng alagad. Paano gagawa ng alagad? Babautismuhan, tapos ituturo ang lahat ng mga utos ni Kristo. Unang-unang aral niya, bautismo. Kung mag-iisip kayo, lalo na yung mga Sabadista, sabi nung Sabadista, ilan ang utos ng Diyos? 10. Mali po yun Bakit? Kasi nagbabautismo sila Wala naman sa 10 utos yung bautismo. So, isang usapan po yun, mga kapatid. Kasi, sa 10 utos, walang bautismo. Kay Kristo, may bautismo. Tapos ng bautismo, ituturo ang lahat ng aral niya. At sabi niya, ako'y sumasa inyo hanggang sa katapusan ng panahon. Kaya, ang ituturo, yung aral ni Kristo. Alamin natin muna kung yung aral na ating itinataguyod sa Iglesia ng Diyos o sa Church of God International, ayun nga yung aral ni Kristo. At ang garantiya ko sa inyo, magdala kayo ng pangsulat, papel, lapis, o kaya tandaan ninyo na kung meron kaming ituturo sa inyo hindi aral ni Kristo, huwag niyong tatanggapin. Ang tanggapin nyo lang yung aral ni Kristo. Pag hindi nakasulat sa Biblia, huwag nyo tatanggapin. Kasi yung aral ni Kristo, yung utos niya, lahat yon nakasulat sa Biblia. 14:37 ng unang Korinto, pakinggan nyo. Kung iniisip nino man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Ayun ang sabi ng mga apostol. Ang lahat ng sa inyo'y isinusulat ko, sabi ni Pablo, pawang utos ng Panginoon. Kaya yung lahat ng utos ng Panginoong Hesus, makikita natin isinulat ng mga apostol. Yung salitang pawang sa Tagalog, ang ibig sabihin nun, lahat, bawat isa na itinusulat ko, pawang utos ng Panginoon.